Okay. Mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po si JNK, ang inyong kagaw na laging on the go. At syempre, pag-usapan po natin mga kagaw itong kaipokrituhan po ng tatay ni BP Sara Duterte. Tingnan nyo ha, mga kababayan, siya po ay nagmura sa isang pare, pinagmumura ang simbahan, dinuduraan. Pero nasaan siya ngayon? Mga kababayan, pumasok po sa simbahan. Oh, nakaupo lang, baka naman umattend ng kasal. Tingnan natin, mga kababayan. Pakita ko lang sa inyo ha, na hindi tayo nagloloko. Okay. Oh, ayan. Kita nyo naman po siguro, si Duterte yan. Tahimik, aba. Talaga naman. Oh, akala mo totoo. Baka natutulog yarn. Natutulog yarn. Ex-President Duterte who once called God a stupid. Yan ang sinabi niya. Sa Panginoon is stupid. Tapos, organize another prayer rally. Aba, yung isang presidente na noon ay tumawag na ang ating Panginoong Diyos ay stupid. Ngayon, nag-organize ng another prayer rally. Manila, Philippines, aside from opposition forcing gathering at EDSA to commemorate the 38th anniversary of People Power Revolution, a political group from another spectrum is set to conduct a prayer rally on the same day. Former President Rodrigo Duterte is scheduled to lead a prayer rally against People's Initiative campaign for amending a specific provision of the 1987 Constitution on Sunday at the Kasadya SRP grounds in Cebu. Ano pang sabi dyan mga kababayan? Etong kuha na to, the former President Rodrigo Duterte, the funeral mass of Archbishop Emeritus Fernando Capalla held at San Pedro Cathedral in Davao City on January 15, 2024. Diba? So, Archbishop ito. Wala kang tiwala sa Panginoon. Stupido ang sinasabi mo. Pero nakikipagkaibigan ka sa Archbishop, pumasok ka pa sa simbahan. So anong ibig sabihin nito? Ipokrito ang tatay nyo. Sobrang kaipokritohan mga kababayan. Prayer rally pang tinuringan, pero wala namang pare ang inimbitahan. Diba? Totoo naman eh. Prayer rally yung naturingan, pero wala naman pare na inimbitahan. Kaya ngayon, kayo ay walang pinagkakaisahan. Shoutout kay Brett Udang, Roger Kagitla, at Mark Abinir, a social development expert at the Ateneo de Manila University, explained that prayer rallies represent a form of political mobilization leveraging religion for legitimacy, identity, and motivation. These events utilize prayer as a means to inspire a political action. Kita nyo na, mga kababayan, tama yung sinabi ni Bad, that they are using this EDSA commemoration or anniversaries para sa kanilang sariling vested interest. Diba? Mga kababayan, napaka-ipokrito na mga ito, may prayer rally pang nalalaman, pero pagmumura lang naman ang ating mapapakinggan. Nagkakaroon tuloy tayo ng rhyme dito eh. Diba? Ayan. Kita nyo naman ang kaipokrituhan ng tatay nila. Tatay lang nila, hindi ko tatay yan. He also said that political leaders who are involved in these rallies often gain moral standing and charisma which make them look like they are aligned with the divine will. Ginagamit ni dating Presidente Duterte ang kanyang mga kaalyado at galamay ang prayer rally upang palakasin ang kanilang political base at hamunin ang legitimacy ng kasalukuyang administrasyon
ni President Bongbong Marcos Jr. O kita nyo na mga kababayan, yan ang kanilang hangarin. Palakasin ang kanilang political base. How they can do that? Yung tawag dito, yung kanyang kapartido, PDP Laban, lilima na lang sila. At doon sa secession, mga kababayan, 3 lang ang bumoto kay President Duterte. Ito ay si Duterte, Pulong, Ungab, at itong si Alvarez. Wala na po siya. Yung 5 niya na partido o kakampi, yung 5 na yan, yung 2 hindi po bumoto. So ibig sabihin, wala nang nagtitiwala sa kanilang tatay. Diba? Former President Duterte and his allies and cohorts are utilizing the prayer rally to bolster their political base and challenge the legitimacy in English lang. Diba? Prayer rallies serve as platforms for expressing either support for or opposition to the current Marcos administration in its proposed changes to the 1987 Constitution. Tingnan nyo na mga kababayan ha. Relate to eh. Ngayon ay araw ng EDSA. And because the Congress is pushing to amend the 1987 Constitution in pertaining to the economic provision, yun po ang ginagamit nila. At yung pinagpipilitan nila na yung tsa-tsa, yung PI, mga kababayan, fake PI daw. No? Na sila ay nagpa-imbestiga pa, dali-dali, agad-agaran. Kahit na dapat ang inuuna ay yung mga nasalanta sa Davao, inuuna pa ang PI investigation. Pero yung investigation kay Kibuloy ay kanilang pinipigilan. Lahat ito salasalabat. Lahat ito ay kawalang hiyaan. Lahat ito, mga kababayan, ay pawang mga kasinungalingan at pawang mga estratehiya lamang para makabalik at maagaw ang pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantalang noon, kung bakit ko sinasabing kaipokritohan ito, bukod sa simbahan na kanyang pinagmumura, Diyos na kanyang minura at dinuraan. Mga kababayan, kung naalala po natin, ginamit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang campaign na kapag ako ang naupo, isusulong natin ang federalism. Diba? Tapos nung hindi niya nagawa, mga kababayan, we have to push to change Chacha. If you don't want me to change the Chacha, but sabi niyang ganon. Kung ayaw niyong palitan yan, pero kailangan nyo talagang palitan yan. Gulo ata ng sinabi ko. Hindi. Sinabi niya, mga kababayan, kailangan natin talaga na i-update natin ang Constitution ng 1987 para sa ikauunlad ng bansa natin. Bakit ngayon? Ayaw nyo na. Dahil hindi ba kayo ang nakaupo? Kung gusto nyo palang palitan ng panahon ninyo, ba't hindi nyo inasikaso? Ba't hindi nyo ginawa ng paraan? Puro inupuan nyo lang. Tapos ngayon, nagkakaisa ang Congress. Diba? Gusto ng Pangulo na palitan, i-amend, i-update. Pero ayaw nyo. Pilipilit nyong pigilan. Anong klaseng mga pinuno kayo? Anong klaseng tao kayo? Sarili lang ninyo ang iniisip nyo. Bakit gano'n? Naniniwala sila sa sabi-sabi na adik si PBBM na wala naman pinakikitang resibo pero mismo si Digong na nagsasabi, nagmamariwana at nagpipentanil siya, hindi sila naniniwala, adik si Digong. Ayun nga Ganyan ata yung mga bulag, PPP at bingi. Ganyan ang yung too much idolization. Diba? Roger Cagitla, banal na aso. Dating ni Digong na pagkakaupo niyan dyan sa loob ng simbahan. Kaya nga banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Ay nako. Nagugutom na naman ang mga alligator. Nako, Bernardo Gonzales. Brett Udang, minura pa niya ang simbahan tapos may rally pa sila. Yan nga, too much hypocrisy ang tawag dyan.
Tanga yung prayers, hindi lang pang Katoliko. Ha, ha, ha. Diyos mio, Marimar. Teka, tanga ka ba talaga, Bernardo Gonzales? Okay, babalik ko lang sa'yo. Sinabihan mo akong tanga eh. Tingnan mo ha. Paano mo masasabing prayer rally? Oh, look at what happened in Davao. Is that what you call a prayer rally? Do you hear something that they pray or they did the prayer? Wala ata akong nakita na sila ay nag-prayer. 'Di ba? Na sila ay nag-pray. Baka pinuri lang nila si Digong. I praise you. Yun pala ibig sabihin ng prayer. I praise you, Tatay Digong. Ang galing ni Tatay Digong. Yun pala ang prayer. 'Di ba? Sabagay, pray, praise. Magkaano lang naman. Hindi sila parehas ng spelling, pero sounds like aba. Julian Orpales, itong si Digong sanay kumain ng sariling etyas. At oy, tama ka dyan, Bernardo Gonzales. Pwede magdasal kay Satanas. Biruin mo ha. May video po ako. Itong si, sabi ni Digong, babanatan kita rito. Sabi ni Digong, mga kababayan, papalitan ko si Satanas dahil mas lamang ako sa kanya. Mas matindi ako sa kanya. Puputulin ko ang kanyang buntot at papalitan ko na si Taning. Ayan, ganyan. Pero itong si Kibuloy, mga kababayan, abo, pumapalakpak. Yay! Nagtatawanan pa yung kingdom of Jesus Christ. Piruin mo, you told us that you are the appointed Son of God, but you are clapping and applauding the demon. Di ba? Oh, malamang, saan sila nagdadasal? Kay Satanas. Sorry na lang. Sa pulka, pinaalala mo Bernardo Gonzales. Parang, ano yan, si Bernardo Gonzales, hinahinan niya ako ng pagkain para tirahin yung ano niya, yung puon niya. Car Obs, mga ganid sa posisyon may dapat pagtapan kasi. At Jaime, talaga kawawa naman yung mga antay dito, nag-iiyakan. Armando Fernandez, anong nangyayari sa prayer rally ng mga hunyangong DD shit? Mamaya, tingnan natin yan. At Nino Alejandro, ang daming mga ano dito, bashers. Grabe, nag-iiyakan kayo, kawawa naman kayo, no? Sobra, kawawa kayo mga kababayan. No? Punta na lang kayo ng Cebu, makipanood na lang kayo, wag dito. Bawal pa mga kampanya kasi maaga pa, kaya yung campaign rally nila, ginagawa lang prayer rally ng mga gahaman sa pwesto. At Carlos Pedro Garcia, prayer rally, they pray on the mangmangs ng lipunan. Tama. Allen Arsena, si Pope Francis nga, minura din ni Dutae dahil na-traffic siya. Kita nyo na? Di ba? Ayun lang talaga Ipokrito sila, mga kababayan. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-go. Thank you so much. Kita-kita tayo next live for sure. Mamaya sa prayer rally ni Digong. Digong gong gong gong, digong gong gong gong. Bye-bye. Kawawa naman kayo, yung mga ano dito, mga trolls, yung mga anti-PBBM at yung mga Duterte supporters, sorry na lang kayo. Dahil mga kababayan, hindi nyo ako kayang inisin. Hindi nyo mo ako maaasar. Masasakit lang ang puso ninyo pagdating sa akin dahil paglalaruan ko lang kayo. Thank you so much. Bye-bye.